hanggang sa kanyang libing kaninang tanghali. Bagamat nagdulot ito ng pagsikip sa traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, naging maayos naman ayon sa Philippine National Police ang araw ng libing. Totoo nito, traffic ang unang-unang concern namin, pero pinilit din namin na maging zero crime tong area natin for the past week dahil alala rin namin may mga kotse yung kapatid natin, baka mayroong mga snatcher. Awa ng Diyos, wala pa naman kami natanggap na report at halos araw-araw nakakahuli kami ng mga kumakalat-kalat rito ng mga bata na yung mga rugby boys, dinadala natin sa headquarters. Kaya hanggang ngayon tahimik pa rin tayo. On the last day, on the final day, yung libing ni KRD, medyo maganda ang resulta ng itong ating operation. 500 pulis ang ipinakalat ng NCRPO at Quezon City Police District para mangalaga sa kaayusan at seguridad. Maliban dito, ang MMDA at iba't iba pang mga volunteer group na tumulong sa pangangasiwa sa daloy ng trapiko. Hindi rin alintana ng mga kasapi ng iglesia na nagpunta sa libing ang malakas na buhos ng ulan. Buti naman at yun ang dalangin natin na maging tahimik. Kaya lang ang matraffic, hindi natin maiwasan. Pero nailagay naman natin sa lugar at nailagay sa tama. Okay. Inaasahan naman na maibabalik na sa normal ang daloy ng trapiko anumang oras ngayon. Ako si Merwin Lian sa Nagbabalita Express. Naging maayos naman ang huling gabi ng burol ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio Manalo. Isinara ang westbound lane Commonwealth Avenue para bigyang daan ang mga nais makiramay kay KRD. Ang detalye sa Express Balita ni Jake Morales. Bago pa man mag-alas 11 kagabi, sarado na ang westbound lane ng Tandang Sora Commonwealth mula Luzon hanggang Elliptical Road dahil sa pagdating ng mga nakikiramay para sa huling gabi ng burol ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio KRD Manalo. Walang tigil ang parot-parito ng mga taong nais masulyapan ng mga labi ni KRD na nakalagak sa Central Temple. Ang iba, dumayo pa mula probinsya para makiramay. Ito malayo ang aming pinanggalingan. Kung mahal namin ang ating pamamahala, sinikap po namin kami makarating dito. Pagsapit ng hating gabi, pansamantalang itinigil ang public viewing at muling binuksan sa publiko dakong alas 6 kaninang umaga. Tinatayang umabot na sa 710,000 kataong bilang ng mga dumating. At dahil idineklarang special non-working holiday ngayong araw, inaasahang mas marami pa ang dadagsa para sa libing. Kahit wala na yung tagapamahala, yung tuloy-tuloy pa rin po sana kami sa kasiglahan ng mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Lalo po kaming magtutumibay sa mga paglilingkod, hindi po kami uurong sa aming pagka-iglesia ni Cristo. Nagtulungan ang Quezon City Traffic Unit at MMDA sa pagsasaayos ng trapiko. 3,000 pulis naman ang ipinakalat para sa pagmamantine ng seguridad. Jake Morales, Nagbabalita Express. Nagsagawa rin ng traffic rerouting ang Metro Manila Development Authority simula pa nitong Sabado para bigyang diin ang libing ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio Manalo. Isinara sa trapiko ang Central Avenue mula Visayas hanggang Commonwealth at Commonwealth Avenue mula Luzon hanggang Elliptical Road. Sarado rin ang Tandang Sora mula Visayas Avenue hanggang Commonwealth at mula Commonwealth hanggang Capitol Drive. Hindi rin muna pinadaan ang mga sasakyan sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Express Balita, isa pong magandang balita, magpapatupad ng price rollback ang Shell at Sea Oil sa kanilang mga produktong petrolyo. Epektibo alas 10 ng gabi mamaya, piso ang ibabawas ng Sea Oil sa kada litro ng kanilang diesel, unleaded at premium gasoline, habang 50 sentimos naman sa regular na gasolina. Alas 12:01 naman ng madaling araw, magbababa ng presyo ang Shell sa kanilang mga produktong petrolyo. Piso kada litro ay ibabawas sa singil sa diesel, kerosene, super unleaded E10, unleaded premium at V-Power. 50 sentimos naman ang magiging kabawasan sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Ayon kay Shell spokesman Bobby Canapi, dulot ito ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa kabila ng pag-ahon ng ekonomiya sa epekto ng krisis pinansyal,
kailangan pa rin ipagpatuloy ng pamalaan ng stimulus package upang mas mapabilis pa ang economic recovery. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kailangan din ituon sa infrastructure at low-cost housing ang stimulus package. Kasalukuyang nasa 50% na ang completion ng pamalaan ng kabuang 149 na mga proyektong pang-infrastruktura, habang target ang 50% completion sa kalagitnaan ng susunod na taon. Una nang pinag-aaralan ng pamalaan ng Reloading Economic Acceleration Plan para sa susunod na taon bilang dagdag na programa upang mas mapalakas pa ang ekonomiya. Because the biggest multiplier effect is in infra and housing. Yung low-cost housing, marami related industries that will be affected favorably if government spends on housing and infra. Iniutos na ni Pangulong Arroyo na apurahin ang pagkakabit ng kuryente sa lahat ng pinakamahihirap na mga barangay sa bansa. Ito sa ilalim ng full electrification program ng pamalaan. Sa ngayon, 2% o 743 barangay na lamang sa buong bansa ang kailangang kabitan ng kuryente. Nais ng Pangulo na maisakatuparan ito bago magtapos ang kanyang termino sa susunod na taon. Bumisita naman ngayong araw sa palasyo ng Malacanang si Czech Republic Prime Minister John Fisher. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang salubungin ni Pangulong Gloria Arroyo si Fisher. Matapos nito ay dumiretso ang mga pinuno sa seremonyal na paglagda sa guest book bago nagsalo-salo sa isang pananghalian. Sa pulong na ito, inaasang higit na mapagtitibay ang relasyong pampolitika, pang-ekonomiya at pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Mabuting sinusunod ng Moro Islamic Liberation Front at ng Armed Forces of the Philippines ang ceasefire na idineklara ng Malacanang at ng rebelding grupo. Ayon sa AFP, nananatiling tahimik ang North Cotabato simula nung ipatupad ang ceasefire. Nagsimula ang tigil putukan nung unang araw ng Ramadan, naging pagkakataon din daw ang ceasefire para sa mga miyembro ng militar na nakatalaga doon na pansamantalang umuwi sa kanilang pamilya. Samantala, hiniling ng National Democratic Front na mapalaya pa ang pamalan ng 10 pang mga bihag na leader ng komunistang grupong New People's Army. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Avelino Razon, bago pa man mag-Agosto 28 kung kailan dapat magsimula na ang nantalang peace talks sa Oslo, Norway, ay hiling na ito ng NDF. Nauna rito, pinalaya ng gobyerno ang 2 bihag nitong NPA leaders na sina Randall Echanis at Elizabeth Principe. Pero paglilinaw ni Razon, ipinag-utos naman ng korte ang pagpapalaya kina Echanis at Principe, kaya kailangan din ng court order para mapalaya ang 10 iba pa. 23 Pinoy na nagtatrabaho sa Bajurasi Drug Rehabilitation Center sa probinsya ng Al-Bahau sa Saudi Arabia ang nagsagawa ng tigil trabaho. Ito'y matapos tumanggi ang kanilang employer na bayaran sila ng naayon sa kanilang kontrata. Bukod pa riyan, pinatitira pa umano sila sa mga quarters na sobrang init at puro surot ang mga kama. Humingi na ng tulong ang naturang mga Pinay workers sa Philippine Overseas Labor Office at sa Migrante Middle East. Unti-unti nang binubuo ang final tally ng mga overseas absentee voters upang makaabot sa 2010 general elections. Ayon sa OAV Secretariat ng Department of Foreign Affairs, umabot na sa 223,080 ang mga Pilipinong nasa ibang bansa na nagparehistro bilang botante. Mahigit 87,000 or 67,000 dito ay nasa Asia Pacific, 43,000 sa Middle East at Africa, 41,000 sa Amerika at 23,000 naman sa Europe. Ang pinakamataas na bilang ng voter o registrant ay nasa US, China, UAE, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Canada, Japan, UK at Italy. Posible nang lumahok sa halalan ang mga bilanggo. Ito'y dahil simula ngayon ay pinapayagan na ng Commission on Elections ang pagboto ng mga nasa kulungan. Si Marian Alibio ang maghahatid ng Express Balita. Makakaboto na ang 95% ng mga bilanggo sa bansa sa darating na eleksyon. Ito'y makaraang